Madam, bukas ay piyesta ng Double Ninth. Pupunta po ba kayo para umakyat ng bundok? Nay, Kaifeng anak, Double Ninth Festival ngayon, ika-70 kaarawan ng tatay mo. Umuwi ka muna kasama ang mga bata. Sige po. Siguradong uuwi ako. Anak, ika-70 kaarawan ng lolo nyo. Tumawag ang lola nyo kanina at pinapauwi tayo. Kailangan nating umuwi. Magandang araw po, President Chen. Nay, kopya po. Chief. Nay, nakuha ko po. Magandang araw po, Director. Nay, noted po. Naaalala ko ang pamilya ko sa bawat okasyon. Ang dami ng taon ang lumipas, panahon na para bumisita ulit. Itigil na lang ang sasakyan sa bungad ng nayon. Masyadong kapansin-pansin kung papasok pa tayo ng ganito. Madam, ito ay ayon kay President Chen, na paborito ng inyong ama, isang espesyal at mamahaling regalo. Mabigat po ito. Gusto niyo po bang ihatid ko na doon? Huwag na. Tanggalin mo na lang ang balot. Tingnan mo. Napakaganda naman. Ito ay Tay, Siya ay asawa ng pangalawa kong anak, isang pinuno sa isang malaking kumpanya ng gobyerno. maligayang kaarawan po sa inyo. Ay, napakabuti naman. May wulyangge pa, na isang espesyal na alak. Pumasok na kayo sa loob. Dali, pasok kayo sa loob. Ay, heto pa ang isa. Heto pa. Tay, Ang isang ito naman ay ang bunso kong anak. Tay. Ang asawa niya ay nasa probinsya at nagpapatakbo ng sariling kumpanya. Maligayang ika-70. Kaarawan po sa inyo. Salamat, mababait na bata. Tuloy kayo sa loob. heto po, tuloy po kayo sa loob. Matandang Chen? Napakagaling mo talaga. Ang mga anak mo, nakapag-asawa ng mga dekalidad na lalaki, tiyak na maginhawa na ang buhay mo. Siyempre naman, dahil anak sila ng isang tulad ko, si Chen Shoukai. Hoy, matandang Chen. Matandang Chen. Teka, hindi ba iyan ang panganay mong anak na hiwalay sa asawa? Ilang taon na ring hindi siya nagpapakita, di ba? Balita ko ay tagalinis siya ng kubet. Doon sa lungsod? Napakawalang hiya at nakakahiya. Bakit pa siya bumalik? Pa, ngayong araw po ang iyong ika-70 kaarawan. Nandito po ang anak niyo para batiin kayo. Ikaw na malas ka. Bakit ka pa bumalik? Pa, ako. Bumalik ka man. Ito. Bakit ikaw lang mag-isang bumalik? Ang tatlo niyo pong apo, medyo busy sa trabaho. Darating din sila mamaya. Anong busy? Wala naman siyang maayos na trabaho. Tama na. Huwag ka nang tumayo lang diyan. Nakakahiya ka. Ito po ang regalo na inihanda ng panganay ninyong apo. Tingnan mo. Ang regalong binigay ng kapatid mong si Damei. Isang dekalidad na wulyangye. Ito naman sa pangalawa mong kapatid. Isang maotay na matagal na binuro. Tapos tingnan mo iyang sa iyo. Anong klaseng basura ang dinala mo? Kunin mo yan at umalis ka. Ito naman, bihira lang bumalik ang anak natin. Huwag na kayong mag-away. Kaifeng, pumasok na tayo sa loob. Opo. Halika sa loob. Sige na, pasok na kayo. Nakakainis talaga. Ika-70 kaarawan niyo po ngayon. Bakit niyo ginagawa iyan? Sumasakit ang ulo ko kapag nakikita ko siya. Ang saya ngayong araw. Masaya, 5 tayong lahat. Maganda rin ang panahon
at masaya ako. Kaifeng, matigas ang ulo ng papa mo at hindi rin mabuti ang kalusugan niya. Ika-70 kaarawan niya ngayon. Huwag ka nang makipag-away sa kanya. Pagbigyan mo na lang muna siya. Opo. Sige po, ma. Susundin ko po kayo. Kaifeng, Po? alam ng mama na hindi naging madali ang nakaraang mga taon para sa iyo. Napagod ka siguro. Ma, marinig ko lang iyan mula sa inyo. Sapat na po iyon. Halikayo at tumulong dito. Ay, nariyan na. Ako na po ang gagawa. Ay, ako na? Kayo ng mga kapatid mong sina Damay at Xiaomei. Matagal na kayong hindi nagkikita? Magkwentuhan muna kayo. Opo. Sige na. Damay, Xiaomei. Matagal na tayong hindi nagkita. Oh, hindi ba't ito ang ating panganay na ate na nagkaroon ng iskandalo noong makipagdiborsyo siya? Tahiyahiyang nila lang. Oh, Damay at Xiaomei. Masyadong mainit sa labas. Oh, matatagalan pa bago magsimula ang handaan. Pasok muna kayo sa loob. May aircon sa loob. Hoy, saan ka pupunta? Hindi mo ba nakikitang magsisimula na ang kainan? Pumunta ka sa kusina at tumulong doon. Hindi. Bakit naman sila komportable sa aircon habang kailangan kong tumulong sa kusina? Anong regalo ang dinala nila kumpara sa dinala mo? At nagagawa mo pang sumagot sa akin. Ako, Naku. Bakit ba kayo nag-aaway na naman? hindi nagustuhan ni Papa ang dinala kong alak, kaya pinatutulong niya ako sa kusina. Bata pa lang ako. Bakit ganito? Lagi na lang akong kinakawawa. Bakit? Dahil elementarya lang ang natapos mo. Wala kang silbi. At hiwalay pa sa asawa, wala kang idinudulot na dangal sa akin. Hay naku, Bakit nga ba ako tumigil sa pag-aaral? Hindi ba dahil gusto kong kumita ng pera para sa pamilyang ito? Tama na iyan. Magpahinga ka na lang. Ako na lang. Ako na ang pupunta. Ako na. Ma. Ako na lang po ang gagawa. Ako na. Hi. Tingnan nyo itong pamilya nyo. Ikaw. Ay. Naku. Talaga ka. Itong panganay nating kapatid, isang duwag at mahina noon, at ngayon ay nagpapanggap pa. Humph. Walang kugwentang babae, ipinanganak talaga siyang para maging katulong. Tama ka, kapag mahirap ka, dapat lang na magpakasipag ka. President Chen, ang regalo para sa iyong lolo ay handa na ang lahat. Mabuti. Sige po. Hello? Ma, nandito na ako sa Haicheng. Kikita ko ang dalawa kong kapatid pagkatapos ay uuwi na kami sa probinsya. Mag-iingat kayo sa biyahe. Mag-ingat sa pagmamaneho. Ma, matagal-tagal ka rin hindi nakauwi sa lolo. Mabuti naman ba ang trato nila sa iyo? Ayos naman sila. Magkakapamilya naman kami. Mabuti kung ganoon. Kayo, pakinggan nyo? Dahil sa nangyaring paghihiwalay nila, mahigit 10 taon nang hindi nakakauwi si Mama. Kailangan nating tulungan si Mama na itaas ang kanyang dangal. Eldest brother, nagtanong-tanong na ako. Ang anak ng panganay na tiyahin ay kumuha ng medisina na ipasok ko na siya sa Shenyi Hall. Nag-aaral para sa masters ang anak ng isa pa nating tiyahin. Inayos ko na rin na makapasok siya sa Research Institute. Maganda. Nagbabalik naman ang panganay na anak ni Tita para magnegosyo. Pinakiusapan ko na ring asikasuhin sila. Sa pagkakataong ito, kailangang bumalik si Mama na may tagumpay at punong-puno ng karangalan. Sige. Kaifeng. Halika rito. Ma, ano po iyon? Itong isang ito, dala ito ng bunsong kapatid mo noong bagong taon. Maya-maya, ibigay mo ito sa papa mo at sabihin mong galing iyan sa iyo. Ha? Ma, huwag na po. May dala na po akong alak. Makinig ka kay mama. Ang papa mo, sa buong buhay niya, importante sa kanya ang reputasyon. Alam ko po. Ibigay mo sa kanya ang dekalidad na alak na ito. Sa harap ng buong nayon, tataas ang dangal niya at magkakaayos na kayong dalawa, di ba? Ma, may narinig ka po bang sinasabi nila? Mali po ang iniisip nyo. Ang handog ko para sa kaarawan niya ay espesyal na inihanda ng panganay mong apo. Siguradong hindi ito mapapahiya kumpara sa kanila. Sige na. Kaifeng, nakikiusap ako sa iyo. Ilang taon na, araw-araw na iniisip ni mama na sana ay bumalik ka na
para magkaayos na kayo ng papa mo. Ang magkaroon ng payapang pamilya, hindi ba iyon ang mabuti? Ma? Pero, Anak, gusto mo bang kaming mga magulang mo ang lumuhod sa harap mo? hindi po, hindi ganoon, ma. Mama, ma, hindi po. Hindi po. Hindi ganoon iyon. Anong ginagawa mo rito na tila nagnanakaw ng tingin? Nagulat ako sa iyo. Pinakikinggan ko kung ano ang pinag-uusapan ni na mama at ate. Ano bang ginagawa nilang dalawa? Palihim na ibinibigay ni mama ang alak na dinala mo noong bagong taon kay ate. Para si ate ang magbigay niyon kay papa. Bakit gagamitin ang alak ko? Para lang pagmukhain siyang mayaman, gayong wala naman siyang pera, hindi maaari, pupuntahan ko siya. Wag muna, teka lang. Hindi naman niya tinanggap. Hindi niya tinanggap. Bakit naman? Sabi ni ate ang dala niyang alak ay sadyang pinili ng panganay niyang anak at mas mahusay daw iyon kaysa sa alak mo. Kalokohan, ang anak niya ay isa lamang tindero sa bangketa, paano siya makakabili ng mamahaling alak? Hamha. Tinanggal niya ang pambalot kaya kahit ano ay pwede niyang sabihin. Hindi mo pa ba alam yun? Sibilisado na ang teknolohiya ngayon. Sasabihin ko sa iyo, gumamit tayo ng profesional na scanner ng presyo, isang scan lang sa bote, at malalaman na natin kung magkano talaga ang alak na iyan. Meron palang ganoon? Oo. Kakausapin ko ang asawa ko. Sige. O Secretary Wang, hanapan mo ako ng isang scanner ng presyo? Dalhin mo agad dito, bilisan mo. Sige. Naayos na ang lahat. Darating iyon sa loob ng 10 minuto. Uy, pagdating ng scanner na iyon, tingnan natin kung paano pa siya magyayabang. Yang si ate, 12 taon na hindi natin nakita, walang natutunan kung hindi pulos pagmamayabang lang. Dapat nating mapahiya siya sa harap ng lahat para matauhan sa masamang ugali niyang iyan. Tama. President Chen, ang order po para sa pinsan niyong si Tang Nu ay naayos na po namin. Chief, naging maayos po ang interview ng pinsan niyong si Huang Shi at nakapasok na siya sa Shenyi Hall. Direktor, ang pinsan niyo pong si Tang Lel ay tinanggap na po sa surian ng pananaliksik. Sige, Naintindihan na namin. Halika, sumama ka sa akin. Makinig ka sa akin. Tungkol dito, regalo ito para sa kaarawan mula sa panganay kong anak, pakitala mo na lang. Ate, ano po itong ginagawa niyo? Naku, wala lang ito, itala mo na lang iyan, please. Sandali. Naku naman, Nay. Xiaomei, Alam ko namang bata pa lang tayo ay paborito mo na si ate, pero hindi mo pwedeng gamitin ang alak na binili namin ng asawa ko para palabasin na galing sa kanya iyan. ano bang pinagsasabi mo? Hindi po. Anong hindi? Ma, hindi ba't ito ang alak na dinala namin ni Bunsong Minugang na lalaki noong nakaraang bagong taon? Huwag kang maingay. Bakit bawal na ba akong magsalita? Ma, wala akong laban sa iyo. Ayoko lang talaga sa ibang tao dyan na umuwi sa magulang, pero hindi man lang makabili ng pangregalo, napakakuripot. Bakit ba kayo nag-aaway? Teka, hindi ba ito ang alak na dinala ni Yinfeng noong nakaraang okasyon? Bakit inilabas ito ngayon? Pa, umuwi po si ate na walang dalang anuman, at dahil nahihiya siyang mapahiya, pinilit niya si mama na ang dinala naming alak ni Bunsong Minugang na lalaki ay iharap sa bisita bilang galing sa kanya. Hindi ba nakakainis ang ganoon? Ha? Tingnan mo nga ang pinaggagawa mo. Naku, hindi po. Hindi po ganoon ang nangyari. Sa totoo lang ay. Hindi ka pa ba hihingi ng paumanhin? Naku po, kasalanan ko ang lahat, kasalanan ko po. Gusto ko lang namang mapanatag ang loob ni mama at ang alak na regalo ng panganay kong anak ay hindi mas mababa ang kalidad kaysa dito. Napakatigas talaga ng ulo mo. Sumasagot ka pa. Gusto mo ba akong atakihin sa inis sa'yo? Pa, anong ibig sabihin nito? Hey, nahuli na kita sa mismong akto, pero nagsisinungaling ka pa rin? Hindi ako nagsisinungaling. Nagsasabi lang ako ng totoo. Ate, hanggang ngayon ba naman magmamatigas ka pa rin? Damay, huwag mo namang pagsalitaan ng masama ang iyong kapatid. Ako ba ang masamang magsalita? O ang gawa mo ang napakapangit tingnan? Ano ang ibig mong sabihin? Ate, sa totoo lang ay alam naming lahat. Maraming taon ka ng diborsyado at mag-isang pinalalaki ang 3 mong anak na lalaki, hindi iyon madali. Talagang hindi iyon madali. Kahit mahirap ang isang tao, walang mamaliit sa kanya. Ikaw, Pero dahil mahirap ka na nga, puro kasinungalingan pa ang lumalabas sa bibig mo, kahit huli ka na, nagpapanggap ka pa ring mayaman. Pilit mong sinasabi na ang alak mo ay napakaganda at mahal, masyadong mataas ang iyong garbo. Walang hiya. hindi totoo iyan. Maraming taon kang hindi umuuwi at hindi kita sinisisi doon. Sa aking 70 kaarawan, hindi ko naman kailangan ng 3 mong walang kwentang anak para lang makisalo sa pagkain. Pa, ang mga anak ko ay hindi. Kahit hindi ka magbigay ng regalo ay walang magsasabi sa iyo. Pero sa 70 kong kaarawan,
Hindi ka dapat basta na lang bumili ng alak sa kung saang tindahan para lang may maibigay. Tama po, ang alak sa tabi-tabi. Sinong mananagot kapag may napahamak? Ang alak na ito ay hindi galing sa tindahan sa tabi. Ito ay nakuha ng panganay kong anak mula sa isang kolektor at gumastos siya ng malaking halaga para rito. Magkano naman ang ginastos niya? Hindi ko po alam. Magpanggap ka pa, sige pa, ang galing mo. Ate, hindi ba natin kayang huwag maging masyadong mapagkunwari? Oo nga, kahit pa nagpapanggap ka, dapat ay ginalingan mo man lang, ito lang ba? Napakawalang kwenta naman ito. Tungkol naman sa packaging na sinasabi nyo, masyadong mabigat ang box kaya hindi ko na dinala. Tama na, wag na kayong magkagulo. Simula ngayong araw, wala na akong anak na gaya mo. Ano pa ba ang kailangan kong sabihin para maniwala kayo sa akin? President Tang, ito na po ang hiningi ninyong espesyal na scanner para sa presyo ng alak. Sige, Kaya pala planado nyo na ang lahat. Ano naman kung oo? Natatakot ka ba? Bakit naman ako matatakot? Hindi ka pala takot ah. Gusto mo bang makipagpustahan sa akin? Sige, sabihin mo. Anong pusta natin? Iyang bote ng alak mo, kung basurang galing lang iyan sa tabi-tabi, luluhod ka, sasamba at hihingi ng tawad, sasabihin mo sa lahat na mali ka, kakayanin mo ba? Napakahusay ng plano nyo ah. Gusto nyo talaga akong ipahiya. Pero, itong alak na ito ay espesyal na binili ng panganay kong anak mula sa isang subasta. Bakit ako matatakot sa inyo? Sige. Kay Feng, po, huwag kang magpadalos-dalos. Ma, huwag na kayong mangialam. Alam ko po ang ginagawa ko. Talunat na nga pero ang lakas pa rin ng loob. Pero may isang kondisyon ako. Anong kondisyon? Kung ang alak ko, pagkatapos iskan ay mas lumabas na mas mainam kaysa sa inyo, at mas mahal kaysa sa inyo, anong gagawin nyo? Kung mangyari nga iyan, luluhod ako, at sasamba ng 3 beses sa harap mo, at aaminin kong nagkamali ako. Ganoon din ang gagawin ko. ito po, ito ay ginagamit sa buong bansa. Isang scanner para sa presyo ng alak basta't gawang lokal ang alak na ito. Isang scan lang. Malalaman na agad ang presyo nito. Kapitan ng barangay, pakisuri po ito. Sige. Opo, walang problema. Sige, ayos ito. Maaari nang subukan. Dali na. Boss, subukan nyo ang isang ito. Heto na. Wow, ang bilis ah. High-tech na talaga tayo, di ba? Tumpak ba ang presyong ito? Siyempre, tumpak iyan, presyo iyan sa mga special na tindahan. Hindi magkakamali kahit isang kusing. Tingnan naman natin ang isa pang bote. Eto, sige na. Iyan. Iyang isang iyan. Wow, napakabilis. Sigurado bang tama ito? Makabagong teknolohiya na ito, ginagamit sa buong bansa. Siguradong hindi ito magsisinungaling. Huwag na kayong magpaligoy-ligoy. Bilisan nyo na. Ate, wala ka namang tutol, di ba? Bakit naman ako tututol? Sinong mauuna? Ako ang mauuna. Mahilig uminom ang ating ama, kaya ito ang regalo namin, isang bote ng premium aged Wuliangye. Wow, mukhang mamahaling alak iyan. Eto, i-scan na yan. Sige, Wow, 18,800 dolyar. 18,800 dolyar. Itong 18,800 dolyar, alak ba ang laman ng bote na ito o ginto? Hindi mo talaga naiintindihan, no? Itong antigong alak, hindi lang ito basta alak. Ito ay nalalasahang panahon at kasaysayan. Napakamakata nyo naman. Ang iniinom na ito, hindi ba pera lang ang ibig sabihin yan? Tama. Matandang Chen, ang swerte nyo po. Marami na akong nakita at naranasan. Pero ang alak na ganito kamahal, ngayon lang ako nakakita nito. mamaya lang. Bubuksan natin at uminom tayo. Naku, wag po muna. Ang napakagandang alak na ito ay dapat nating itira para sa mas malaking okasyon. Sandali, huwag ganyan. Simula pa lang iyan. Tingnan niyo ang akin. Alam niyo namang mahilig ang tatay ko sa alak. Alak din ang regalo ko. 30 taong aged mutay. Xiao Wang, ikaw ay isang dealer ng alak at ang tito mo naman ay isang National Grade 1 sommelier. Kaya, anong espesyal dito? Oo nga, napakamahal ba niyan? Diyos ko! Ito ang isang bote ng alak na kasing halaga ng isang kotse. Ang aged mutay. Aba, Ang anak at manugang ni Chen, napakagalante talaga nila. hala, isang bote, kasing presyo ng isang kotse.
Parang masyado namang exaggerated iyan. Umalis ka nga, ayaw mo pang maniwala. Heto, iscan nyo na. Hala, dahan-dahan lang po nako. Diyos ko. $166,000, $888 Diyos ko po, totoo ngang isang bote kasing halaga ng isang kotse. Grabe, Boss Tang. Napakagalante mo naman. Para po sa mga magulang, natural lang iyon. Ito ang nararapat. Napakabait na mga bata sa akin. Hindi tulad ng walang utang na loob kong anak. Lagi na lang akong binibigyan ng sakit ng ulo. Ito ang panganay kong anak na si Chen Tianfu at ang regalo niya para sa kaarawan ng lolo niya. Ang luma at kupas na nito, nagawa mo pang iregalo yan? Kung titingnan nyo, hindi nga ito mukhang binili sa tabi-tabi. Mukha itong pulot lang sa basurahan. Ito ay. Ate, alam mo namang gustong-gusto ni Papa uminom, tapos ganitong alak ang ibibigay mo, gusto mo bang mapahamak ang buong nayon? Tama, balak mong saktan si Papa. Ang manakit ng sariling kadugo, ayon sa lumang tradisyon, ay dapat parusahan sa altar ng pamilya at itakwil sa angkan. Tama, hindi na lang ito tungkol sa paghingi ng tawad at pagluhod. Sige, kung peke man ang alak na ito, handa akong harapin ang anumang parusa nyo. Ang tapang mo naman? Nagawa mo pang mga tuwiran kahit huli na. Pero kung totoo ang alak na ito, kayo dapat ang parusahan at itakwil sa angkan. Kaya nyo bang pangatawanan yan? Pa, anong ginagawa nyo? Ikaw na, nakakahiyang nilalang. Bumalik ka ba rito para pahamak ang buhay namin? Wala ba kayong tiwala sa akin? May tiwala ako sa iyo? Mas pagkakatiwalaan ko pa ang asong gala kaysa sa iyo. Matandang Chen, magpahinahon po kayo. Napakawalang kuwenta nito. Ate, ibigay mo sa akin ang alak, titingnan ko lang. Anong gagawin mo? Huwag kang makialam. Ate, akin na ang alak. Ayos lang kahit sa'yo ko na ibigay. Ibigay mo na sa akin ang lahat. Hoy, ikaw! Naku, Ano pa bang kailangang tingnan? Ikaw, anong ginagawa mo? Ang alak na ito, napakabango. Oo nga. Ang bango. Hindi kaya totoo ito? Bakit mo ba binasag? Anong karapatan mong basagin ang regalo ko? Regalo, halata ko na kaya ka bumalik na yun, ay para gumanti kay Papa sa pagpapaalis niya sa iyo dati. Ikaw, Ibig sabihin ang peking alak na ito ay para tapusin ang buhay ni Papa. Tama, itong pekeng alak na ito, kung hindi babasagin, ay baka makapanakit pa ng iba. Tama? kayo. Basagin yan. Aray. Naku, Diyos ko, bakit mo binasag? Kayo. Ate, alam ko na kung bakit hindi ka gusto ni Papa. Ang isang tulad mo na elementary lang ang natapos at isang hamak na tao, ay talagang napakadelikado. Hoy, ikaw. Noong nag-divorce ka, naging usap-uyapan ka ng lahat. Ngayong nakita mo kaming umaasenso sa buhay, gusto mo namang parusahan ang sarili mong kadugo, napakasama mo. Anong gagawin mo? Hoy, huwag niyo galawin. Ang magkaroon ng ate na katulad mo ay habang buhay naming kahihiyan. Tumigil ka. Tumigil ka, sabi. Akin na yan. Bitawan mo ako. Bitiw. Pa, tingnan mo ang masamang babaeng ito. Oo nga, naghuhumiyaw na sa galit, mananakit na siya. Ikaw na malas sa buhay. Pa. tama na, tama na. Uncle Chen. Sandali lang. Ang alak na ito mukhang totoo. Ha? Posible ba? Xiao Wang, sigurado ka ba? Bakit hindi natin? Subukang iskan muna? Ayaw niyo bang makipagpaligsahan sa akin dahil takot kayong matalo? Takot? Nakakatawa naman. Umaasa ka pa rin ba? Saan ang gagaling ang bilib mo sa sarili? Sige. Magkumpara tayo. Pagbabayarin kita. Ipapakita ko sa inyo ngayong araw na ang regalong binili ni Tianfu ay nararapat at totoo. Ipinapahiya mo lang ang sarili mo. Halika, iskan mo na. Hala, ito. Anong nangyayari dito?
Anong nangyayari? Hindi ko rin alam, President Tang. Hindi pa kailanman nangyari ang ganitong sitwasyon. Alam ko na. Sabihin mo sa akin, anong nangyayari? Ang ganitong uri ng aming scanner ay may depekto na kaya lang nito magpakita ng 6 na digit na halaga. Kapag lumampas ito sa 6 na digit, nagkakaroon ng error sa data na nagiging sanhi ng pag-crash ng system. Ano? Milyon. Ano? Ibig bang sabihin, ang isang bote ng alak na dala ng panganay na anak na babae ng pamilya Chen ay nagkakahalaga ng $1 milyong? Hindi lang isang bote. 5 bote kaya sila? Napakagaling naman nun. Nay, hindi ba't sinabi ko na sa inyo? Hindi magiging mumurahin ang alak na regalo ni Tianfu. Hindi nga. Hindi talaga. Naku, hindi lang iyan basta hindi mura, nakakagulat talaga ito. Oo nga, nagkakahalaga ito ng $1 milyong. Isang lagok lang nito, katumbas na ng libu-libo. Diyos ko, hindi na lang ito basta alak, ginto na ito. Kahit ang ginto ay hindi aabot sa $1 milyong na ito, tunay itong napakamahal at espesyal na alak. Naku, ang panganay na anak ng mga Chen ay talagang yumaman na talaga. Napakaulirang anak naman niya. Matandang Chen, napakasuwerte nyo. Kaming lahat ay naiinggit sa inyo. Aba, ang bait talagang anak ng anak ko, hindi ka ba nasaktan? Ibigay mo na sa akin itong regalo sa kaarawan ko mula sa aking mahal na apo. Naku, talaga namang aabot sa $1 milyong. Sulit na $1 milyong. Tama po kayo. Itago nyo po iyan ng mabuti. Kapag nabasag iyan, parang nawalan ka na ng isang bahay, ay mali, buong gusali ang mawawala. Tumpak ka dyan. Naku, akin na. Ibigay mo na sa akin. Ibigay mo na sa akin. Bilis. Sige na. Ibigay mo na. Ibigay mo na sa akin. Alam mo ba, $1 milyong ito. Kahit ang hari ay hindi pa nakakatikim nito, napakagandang klase ng alak. Sandali lang po. Kung ganoon ang usapan, edi yung binasag ni na Jinfeng Yinfeng na bote kanina, ay posibleng... Hay! Grabe, kaya pala ang bango ng alak na ito. $1 milyong pala ang halaga nito. Sayang naman po, kung nakainom man lang sana, bawit-bawi na sana ang ibinayad sa regalong pera. Ano ba yan? Hay! Oh, parang may natira pang ilang lagok. Ang kaunting ito halagang $1,000 din ito, di ba? Huwag niyo agawin. Huwag niyo agawin. Alak ko ito. Akin ito. Lahat ng ito ay sa akin. Akin ito. Akin ito. Lahat ito ay akin. Oh, matandang Chen, huwag ka namang masyadong madamot. Pa naman? Huwag mo akong tawaging papa. Hoy! Binasag mo ang alak kong nagkakahalaga ng mahigit $1 milyong. Pa, bakit ka nananakit? Parurusahan kita. Binasag mo ang milyon-milyon kong alak. Sa sobrang galit ko ay parang gusto na kitang mawala. Pa, hindi pa tayo sigurado tungkol dito? Ikaw din, masamang tao ka. 2 bote ang binasag mo. Pa, anong ginagawa nyo? Anong ginagawa ko? Sa wakas ay nakauwi na si ate. At nagdala sa akin ng napakamahaling regalo. Tapos pareho niyong binasag. Kayong dalawa, bakit hindi na lang kayo mawala? Pa naman, niloloko lang tayo ni ate. Hindi niyo pa ba nakikita yun? Ano? Ano iyon? Ha? Ate, iyang panganay na anak mo ay isang hamak na tindero lang sa kalye. Galing siya sa pinakamababang uri ng tao sa lipunan. Paano niya kakayaning magregalo ng ganito kamahal na alak? Ang pagiging tindero ni Tianfu sa kalye ay maraming taon na ang nakakalipas. Matagal na siyang may sariling negosyo. Sus, anong klaseng negosyo ba iyan? Para lang basta-basta makapagbigay ng alak na $1 milyong ang halaga? Tama. Kahit pa ang pinakamayamang tao sa Haicheng, hindi lang basta-basta iinom ng alak na milyon-milyon ang halaga. Dahil sa sinabi mong yan, parang may punto ka nga. Bakit? Kung ano na ang katotohanang nasa harapan nyo, ayaw nyo pa rin ba aminin? Anong katotohanan ba? Wala namang kahit anong impormasyong lumalabas. Xiao Wang, sa ganitong sitwasyon, liban na ang produkto ay lagpas sa 6 na numero, mayroon pa bang ibang dahilan kung bakit hindi ito mabuksan? Iyon po ay... Meron ba o wala? Magsalita ka. Sa totoo lang po, mayroon pa pong isang posibleng dahilan. Alam nating lahat na ito ay isang professional wine scanner para sa presyo. Dahil dito, basta galing sa legal na paraan ang pagkakagawa ng alak, dapat mayroon itong label at lalabas ang presyo kapag na-scan. Ang ibig mo bang sabihin, itong alak na regalo ng ate ko ay posibleng hindi galing sa legal na paraan? Tama. Ano? Opo. Kung peke ang label ng alak, maglalabas ito ng error na pwedeng ikasira ng system. Boss Wang, totoo ba ang sinasabi niya? Totoo nga iyon. Kung ganoon pala,
Bakit hindi mo agad sinabi kanina? Sa tingin ko po, bilang sariling anak, na nagbibigay ng regalo sa kaarawan ng ama, kahit na anong mangyari, hindi naman siguro bibili ng ganitong peking at hamak na klase na produkto, di ba? Paano mo nasabing imposible iyon? Oo nga po, sino namang matinong tao ang gagawa ng ganito kawalang hiyang bagay? Pero itong ate ko, kaya niyang gawin yan. Palagi naman siyang madamot at makasarili, wala siyang konsensya. Paano ako naging makasarili? Lalaban ka pa ba? Noong naghiwalay kayo ng asawa, mag-isa kang umalis, at iniwan mo kaming pamilya mo na pag-usapan at hamakin ng mga taga rito sa baryo. Kung hindi yan pagka makasarili, ano ang tawag diyan? At alam niyo ba kung ano pa ang mas nakakainis? Ang dati mong asawa na si Malausan, lumapit pa sa amin para bawiin ang dote. Grabe, nanggulo talaga siya. Oo, bakit sa amin siya hihingi? Ang dote ni Malausan, hindi ba ginamit nyo naman yun? Para sa pag-aaral nyo? Hindi ba dapat lang iyon? Isa pa, noong nagkapera na ako, binayaran ko naman lahat ng dote na yan. Tama na. Anak kang walang utang na loob. Huwag ka nang magsalita pa. Pa, Hindi mahalaga kung wala kang pera. Pero hindi ka dapat bumili ng peking alak para ipahamak ako at ipahamak ang buong pamilya natin. totoo ang alak na ito. Tumahimik ka. Umalis ka na dito. Sino ang mag-aakala na ang panganay na anak ni pamilyang Chen ay may masamang hangarin? Dati, pilit na pinapakasal ni Chen Shoukai ang kanyang panganay na anak kay Mala Osan na isang sugapa. Pero sarili pa rin niya itong tatay, bakit niya nagawa ang ganito? Grabe talaga, hindi mo talaga makikita ang totoong ugali ng tao sa labas lang? Napakasama talaga. Sandali lang. Elder Chen, pwede ko bang suriing mabuti ang alak na ito? Anong ibig mong sabihin? Parang pamilyar kasi sa akin ang alak na ito, kaya gusto ko sanang tingnan ng malapitan. Ito ay. Uy, Old Chen. Boss Wang mismo ay isang wine distributor. Tsaka ang tiyo niya ay isa pang national level professional wine taster. Mabuting ipatingin na rin natin sa eksperto. Sige. Pakisuri at patingin po kung ayos ba ito. Sige po. Xiao Wang. Ano na? May masasabi ka pa ba tungkol sa peking alak na ito? Oo nga, tingnan mo nga iyan, parang seryosong-seryoso ka ah. Xiao Wang. Anong masasabi mo? Ang alak na ito ay maaring totoo. Ano? Totoo ba? Kani-kanina lang parang pamilyar na sa akin ito. Hindi ko akalain na nang suriin ko. Ang alak na ito pala ay ang maalamat na Internal Special Reserve. Anong i-internal? Anong internal reserve ay naku? Ang misteryoso naman ng resulta na iyan. Ibig bang sabihin ito ay... Hindi. Ito ay special supply. Totoo ba talaga iyan? May balita tungkol dito sa internet. Na-auction na rin ito noon. Tingnan nyo na lang sa mga cellphone nyo. Ay naku, mukhang totoo nga. Diyos ko, itong 5 maliliit na bote ay 4 na milyong dolyar? Bakit ang mahal? Presyo pa iyon ng nakaraang ilang taon. Kung sa panahon ngayon, hindi ba mas mahal na iyon? Siyempre naman. Kaya pala ang liit lang ng bote dahil ito ay para sa kalusugan ng mga pinuno. Oo, hindi dapat ito iniinom ng marami. Imposible. Totoo ba? Ibigay mo sa akin dali. Ay naku. Kai Feng, totoo ang alak. Panganay na anak ko ang naghanda nito. Paano magiging peke iyan? Diyos ko po. Anong gagawin natin? Sandali, mukhang may hindi pa rin tama. Tingnan nyo ng mabuti. Kung talagang ganitong klase ito, yung para sa mga kolektor lang at internal supply, dapat nakabalot ito sa kahoy na jensinan. Pero yung kanya hay nako, pulang plastic bag. Oo nga. Parang mukhang magkaiba nga talaga. Sinabi ko na dati, masyado kasing mabigat yung packaging kaya hindi ko na kinuha. Hindi kinuha, o talagang wala naman talaga. Ate, napakagaling mo talagang magsinungaling, nakakadiri ka. Nananaya ka na naman. Ate, kaming mga pamilyang Chen na may anak na gaya mo, hay nako, talagang nakakahiya. Wala kang kwenta. Hindi po totoo. Sandali, huwag na kayong mag-away. Mayroon akong paraan para malaman kung tunay o peke ang alak na ito. Anong paraan? Nasa nayon natin ngayon ang tiyuhin ko. Patawag natin siya para tikman ito. Doon malalaman natin kung tunay o peke ang alak na ito. Sigurado ba yan? Kung sigurado ba, si Ginoong Wang ay isa sa mga pinakamagaling na tagatikim ng alak sa buong bansa. Yung dami ng natikman niyang alak, hindi bababa sa 8,000. Paanong magkakamali yun? Tama. Si Ginoong Wang ay parang isang kayamanan ng bayan. Maraming kumpanya ng alak ang handang magbayad ng 1 milyong dolyar na sweldo sa isang taon, pero hindi pa rin siya basta-basta nakukuha. Ayos. Mabuti na lang at nandito sa nayon si Ginoong Wang.
Dahil sa kanya, walang magiging problema. Sige po, pakisuyo kay Boss Wang na tawagin dito si Ginoong Wang. Ate, hindi mo inaasahan no? Na dito sa nayon namin ay mayroong isa sa mga pinakamagaling na tagatikim ng alak sa bansa. Oo nga, pagdating ng eksperto, mabubuking na ang lahat ng panloloko mo. Humanda ka ng lumuhod at humingi ng tawad. Hindi natin alam kung sino ang luluhod sa lupa para humingi ng tawad. Ate, sadyang manloloko ka talaga. Napakatibay ng sikmura mo. Naku, baka naman sadyang ayaw lang niyang umamin kahit huli na. Wala akong oras para makipag-usap sa inyo. Ate, talagang hindi ka titigil hanggat hindi ka napaparusahan. Gumamit ka pa ng peking alak para lang makalusot. Ngayon, tapos na ang palabas mo? Oo nga, dahil peke ang alak na ito, maaaring maging sanhi ito ng masama sa katawan. Gusto mo bang saktan ang tatay mo? Gusto mo bang saktan ng tuluyan ng papa? Ano man ang sabihin natin, si Ginoong Chen ay tatay pa rin niya. Maging ang mabangis na hayop ay hindi nananakit ng sariling anak? Pero ang taong masama, pati sariling pamilya ay hinahamak. Dati itong si Kay Feng, pinilit siya ng tatay niya na magpakasal kay Ma Laosan. Ang tambay na iyon, gusto lang kasi makuha ang pera ng pamilya Ma. May ganoon palang nangyari? Oo, totoo yan. Nabalitaan ko rin na sinasaktan noon si Chen Kaifeng at nang matalo sa sugal si Malausan, dinadamay niya sa sakit ang asawa at anak niya. Umuwi noon si Chen Kaifeng para humingi ng tulong. Ngunit hindi inasahan na pinalayas lang siya ni Ginoong Chen. Kaya naman pala, hindi nakakapagtakang naging matapang siya? Bumalik siya para magbayad ang lahat dahil sa sama ng loob? Kahit na ano pang dahilan, dapat ay lumipas na ang nakaraan. Pero ngayong nagbigay siya ng peking alak bilang regalo, para na ring binalak niyang manakit ng kapwa. Ate, sasabihin ko sa'yo, bakit ngayon ka lang bumalik pagkatapos ng maraming taon? Dahil ba plano mo talagang maghiganti? Tumawag si Mama, pinauwi niya ako para batiin si Papa sa kaarawan niya. Kay Feng, huwag ka nang makipagtalo sa kanila. Dalhin mo na ang alak paalis. Ma, pati ba naman ikaw hindi naniniwala sa akin? Hindi sa ganoon, ako. Kasi lang. Hindi ako aalis. 10 taon ko itong tiniis. Ngayong araw, sisiguraduhin kong ang 2 taong walang utang na loob na ito ay luluhod sa harap ko. Sino ang tinatawag mong walang utang na loob? Oo nga, ikaw kaya yun. Isa kang walang hiyang balak saktan ang sarili mong kamag-anak. Masama kang tao. Narito na si Ginoong Wang. Maligayang pagdating po, Ginoong Wang. Tuloy po kayo. Welcome po. Welcome. Huwag na po kayong mahiya. Ayos lang po iyon. Nabalitaan ko sa pamangkin ko na binigyan ka raw ng iyong pamangkin sa pinsan ng isang espesyal na alak mula sa loob. Napakaswerte niyo naman. Ay naku, hindi ko lang alam kung totoo ba ito o hindi. Kaya naman pinapunta ko si Master Wang dito para tulungan kaming suriin ito. Nasaan ang alak? Po? Basagin niyo ang lahat. Dali, may isa pa. Sandali lang. Kamusta, Ginoong Wang? Anong balita, Uncle? Ito ba ay? Base sa balot nito at sa selyong putik, mukhang orihinal nga ito. Aba, orihinal nga. Diyos ko po. Grabe naman. Napakaswerte mo talaga, ha ha ha. Paano mangyayari yun? Ngunit ano po? Ngunit dahil napakamoderno na ng teknolohiya ngayon, maaari ring ginawa lang itong magmukhang luma. Hay, sa madaling salita, peke lang iyang alak na iyan. Ginoong Wang, hindi ba't isa kayong National First Class Master Wine Taster? Isang tikim nyo lang ay malalaman na ninyo, hindi ba? Tama. Ginoong Wang, ikaw ang dalubhasa rito. Tulungan mo kaming suriin ito. Pag-isipan nyo itong mabuti. Napakataas ng halaga ng alak na ito. Umaabot ito ng mahigit $1,000,000. At dahil ito na lang ang huling bote, isang lagok lang nito. Katumbas na agad ng ilang libong dolyar. Ay nako. Kung sakaling totoo ito, ediludya ako ng malaki. Paano magiging totoo yan? Pa, maniwala ka sa akin? Siguradong peke ang ibinigay niya. Baka kapag ininom niyo iyan, Ginoong Wang, mapunta pa kayo sa ospital. Ganoon ba? Sigurado po iyon. Siya nga pala, ate, kung sakaling ma-ospital si Ginoong Wang, dapat ikaw ang magbayad ng mga bayarin doon. Huwag mong idadamay ang ating pamilyang Chen. Ako ang magbabayad. Sige, buksan na iyan. Sige, buksan nyo na. Buksan. Sigurado na ba kayo? Sige, bubuksan na. Uncle,
Ha? Ay, Ginoong Wang. Kamusta ang pakiramdam nyo? Parang may hindi tama, hindi ba? Huwag nang inumin, baka mapahamak pa kayo. Na-ospital ba siya dahil doon? Naku! Sinasabi ko na nga ba, may mali sa alak na to. Mapapahamak tayo sa peking alak na yan. Ate, talagang nagbigay ka ng peking alak para sa kaarawan ni Papa. Ang konsensya mo ay talagang wala na. Chen Keifeng, ikaw na anak na walang modo. Gusto mo bang mapahamak kaming lahat? Ate, sinabi mo, ikaw ang magbabayad para sa ospital? Huwag mo kaming isasama sa bayarin ni Pamilyang Chen. Tama, dapat kang managot at dapat kang magbayad dahil wala kaming kinalaman dito. Hindi siguro posible ang mangyari yan. Naku, anong gagawin natin? Dalhin niyo agad si Ginoong Wang sa ospital. Bakit ba kayo nag-aaway? Ginoong Wang, ayos ka lang ba? Anong magiging problema ko? Peke ba ang alak? Peking alak? Paano magiging peke ito? Bakit ka umiiyak? Sa buong buhay ko hanggang ngayon. Ngayon lang ako nakatikim ng ganito kasarap na alak. Ang sarap. Napakasarap ng alak na ito. Isang tunay na kayamanan, napakasarap. Original? Ano? Totoo ang alak na ito? Totoo, ang alak na ito ay nagkakahalaga talaga ng $1,000,000. Ganyan pala ang alak na iniinom ng mga matataas na opisyal. Nakakamangha naman ito. Napakabango. Ang bango talaga. Ibig sabihin, sa isang lagok lang ni Ginoong Wang kanina, ay nakaubos na siya ng $10,000? Wala lang ang lagok na iyon ni Ginoong Wang. Sayang iyong 4 na bote na nabasag sa sahig. Aray ko! Diyos ko, para nyo na ring tinapon ang pera ko. Ay naku, Tay. Walang tatay-tatay dito. Kung hindi dahil sa kalokohan nyo, mawawalan ba ako ng $1,000,000? Tay, bakit nyo naman nasabi yan? Nagbigay din naman kami ng alak. Oo nga, tama siya. Nako, ang 18,000 mo o ang 168,000 mo ay hindi man lang aabot sa halaga ng isang lagok ng alak na binigay ni ate. Ano ba? Tay, maghintay po kayo sandali. Bakit? Ginoong Wang, sigurado po ba kayo na ang alak na ito na bigay ni ate ay ang espesyal na internal supply liquor? Director Huang, anong ibig mong sabihin? Wala ka bang tiwala sa kakayahan ng tiyo ko? Tama, Director Huang. Pagdating kay Ginoong Wang, maaring hindi ako sigurado sa ibang bagay, pero pagdating sa pagtikim ng alak, siguradong wala siyang kapantay. Sa inyong lahat, hindi ko kino-question si Ginoong Wang. Gusto ko lang pong magtanong sa kanya ng isang bagay. Hoy, sabi ko sa'yo. Ayos lang. Magtanong ka lang. Kaka-check ko lang online kanina, ang mga internal supply na alak na galing sa espesyal na panahon na ito ay pambihira, pang-collector's item talaga ito, di ba? At bihira lang din itong makita sa merkado. Totoo yan. Kung ganoon, Ginoong Wang, nakatikim na ba kayo ng ganitong klaseng internal supply na alak? Hindi naman ako isang opisyal. Paano naman ako makakatikim ng ganito kagandang alak? Eksakto. Kung hindi pa kayo nakakatikim nito, paano nyo makukumpirma na ang bote ng alak na ito ay ang totoong internal supply liquor? Oo nga, hindi ka pa naman nakatikim nito, paano ka naging sigurado? Wala nga itong lohika. Masasabi ko po na ito ay isang napakagandang alak. Mula sa tekstura hanggang sa aroma nito, tumutugma ito sa mga katangian ng internal supply liquor. Pero kung kumpirmado nga na iyon, hindi ako 100% sigurado. Ano? Dahil, tulad ng sabi mo, hindi pa rin ako nakakainom ng ganito kamahal na alak. Pero Ginoong Wang, sa ganitong uri ng alak, posible ba na gumamit ng ibang paraan para makuha ang ganitong espesyal na epekto at lasa? Dati ay hindi posible. Pero ang teknolohiya ngayon, napaka-advance na. Kung may mahanap na magaling na gawaan ng alak at may magaling na bartender na hahalo sa base liquor, posibleng-posible na magaya ito. Gets ko na, maliwanag na. Ibig sabihin sinuwerte lang siya, nakatsamba lang. Nakahanap lang siya ng maliit na pagawaan na may magandang teknolohiya. Kaya naman pala napakalakas ng loob. Hindi ko akalain ate, na mukhang professional ka nang gumawa niya na. Hindi siya ang professional, kundi yung panganay niyang anak. Hindi ba't sabi niya ang anak niya ay negosyante? Baka naman isa pala itong kriminal na nagtitinda ng pekeng alak. Mga wala kayong modo. Muntik na naman akong maloko. Mayroon akong isang paraan para makumpirma ito ng 100%. Oh? Anong paraan?
Kumpirmado na ang kalidad nito, mahusay talaga ang alak na ito. Pero ang halaga nito. Hi, Keifeng. Hindi ba binili ito ng anak mo mula sa kolektor na iyon? Ipakita mo lang ang sertipiko ng koleksyon, pati na ang resibo, para makita nila at siguradong mareresolba na ang lahat, hindi ba? Nasa akin ang mga gamit. Hihingin ko na ngayon din sa anak ko. Sige, hindi na muna kami mang-aabala ngayon. Sige po. Congratulations. Congratulations sa inyo. Sige na, paalam na sa inyo. Nagpapanggap na naman siya? Nagmamalaki na naman dito? Tingnan niyo kung paano siya magmayabang, sinuwerte lang naman siya. Hay nako, humanap lang ng maliit na gawaan ng alak, kumuha ng tingi-tinging alak, tapos kung makapagmalaki akala mo kung sino. Huwag kayong masyadong mainip. Kapag ang panganay na anak ko ay dala na ang resibo at ang sertipiko, sa pagdating niyon, humanda kayong lumuhod at humingi ng tawad. Hihintayin ko yan. Kung totoo man ang alak na yan, hindi lang ako luluhod at hihingi ng tawad, kakainin ko pa ang lamesang ito. Tama. Kapag totoo iyan, didiratan ko pa ang sapatos mo. Huwag masyadong kampante. Baka mamaya ay umiiyak kayong lumapit at magmakaawa sa akin. Nakakatawa magmamakaawa sa iyo? Hay nako, sa mga gaya mong mahirap at nasa laylayan ng lipunan, gusto lang namin na lumayo ka sa amin, para hindi kami mahawa sa baho mo na parang galing sa banyo. Naku, bakit mo pa pinapansin yan? Magsisimula na ang handaan, tara na. Tama, humho. Anak, nasaan ka na? Ma, nandito na kami sa bayan. Malapit na kami diyan. Bakit? Anong nangyari? Iyong regalo mo para sa lolo mo, ang resibo at ang sertipiko, nandyan ba sa iyo? Nako, maliit na bagay lang iyan. Mayroon namang electronic receipt. Maya-maya ay kukunin ko sa assistant ko, pagkatapos ay ipapadala ko sa inyo. Sige. Kaifeng, huwag ka na sanang makipagkompetensya sa kanila. Umuwi ka muna. Ako na ang bahala rito para sa iyo. Ma, huwag kayong mag-alala. Siguradong walang magiging problema. Ate, hanggang ngayon ba ay magpapanggap ka pa rin? Nakakatuwa ba iyan? Sinabi mo pa, dahil lang sa iyang kawawa mong kayabangan, nadadamay ang buong pamilya sa kahihiyan mo. Kung ako sa iyo, magtatago na lang ako at hinding-hindi na magpapakita. Nakakahiya ka talaga. Kayo? Heto na ang resibong hinihingi nyo. Idilat nyo ang mga mata nyo at tingnan nyo ng mabuti para mapatunayan ang tunay na halaga ng alak na ito. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. Totoo ngang pito ang numero. 5, 2, 0, Talagang pitong numero iyan. 5,200,000 dolyar. Napakagandang numero niyan. Naku po! Mayroon pa palang ganito kamahal na alak. Dati ba ay 4,200,000 dolyar? Siyempre naman, presyo na iyan ng nakalipas na mga taon, ngayon ay siguradong tumaas na. Ilang beses din akong humigop. Parang kumita na rin pala ako ng ilang libong dolyar. Sulit na sulit? Kung dinalasan ko pa ang pagtikim kanina, di sana ay nakailang 10,000 dolyar ako. Sayang naman. Matandang Chen, napakaswerte mo talaga. Iyong dalawa kong anak na babae. Gumastos na ng ilang milyong dolyar, nasaan ang swerte doon? Hindi ba mayroon ka pang maliit na bote? Ang ganito kamahal na alak sa buong Haicheng, tila walang kahit sinong kayang uminom nito. Ginoong Chen, sa pag-inom nyo ng alak na ito, isa na kayong tunay na pinuno. Oo nga, ang mahalaga ay ang boteng ito na napakamahal at kailangan pa ng maraming koneksyon para lamang makuha ito ay nairegalo pa sa inyo sa kaarawan nyo. Ang pagmamahal ng inyong mga anak ay nakakainggit talaga. Hehehe. Iyan ay dahil tinuruan ko sila ng maayos mula noong bata pa, kaya talagang mahal nila ako. Tama po kayo dyan. Nakita ko na. At isa pa. Ito ang sertipiko ng koleksyon ng alak na ito. Sapat na ba itong patunay na totoo ito? Totoo nga. Totoo. Aba matandang Chen. Totoo nga talaga. Naku po. Ma, naniniwala ka na ba ngayon? Naniniwala na ako. Naniniwala na. Kayong dalawa? Mayroon pa ba kayong reklamo? Wala. Wala na. Sige, ngayon ay tuparin nyo na ang pangako nyo. Ano? Kailangan ba talaga? Ikaw, lumuhod ka at humingi ng tawad? At dilaan mo ang sapatos ko. Ako? At para sa iyo, medyo mahirap ito. Bukod sa pagluhod at paghingi ng tawad, nangat-ngatin mo rin ang lamesang ito. Ngat-ngatin ang lamesa?
Nangatnat ng lamesa? Oo naman. Yung mga sinabi mo kanina, pagkatapos lang ng sandali, babawiin mo na agad, hindi mo na aaminin? Ate, magkakapatid naman tayo. Siguro ay palampasin na lang natin to. Palampasin? Oo po. Maraming tao rito. Kung ako ang natalo, palalampasin mo ba? Damay at Xiaomei, lumuhod kayo kay ate at humingi ng tawad. Ako na ang bahala rito at ituturing nating tapos na ito. Ha? Luluhod talaga? Halika, magsimula na tayo. Mahal, tingnan mo siya. Sandali lang po. Sa tingin ko ang alak na ito ay may problema pa rin. Nandito na tayo sa puntong ito. Tapos magsisinungaling ka pa rin? Hindi ito pagsisinungaling. Ate, ipakita mo na lang ang resibo para makita ko. Tingnan mo. Heto, tingnan mo. Huwag po kayong mabigla, tingnan niyo pong mabuti kung kaninong pangalan ang nasa resibong ito. Tianhai Group? Anong klaseng kumpanya ito? Alam ko ang Tianhai Group, ito ang pinakamalaking financial equity group sa bansa. Sa pandaigdigang merkado, isa silang dambuhalang kumpanya. Ate, mapaninindigan mo pa ba na ang alak na ito ay binili ng panganay mong anak? Oo naman. Eh bakit ang pangalan sa resibong ito ay Tianhai Group sa halip na pangalan ng anak mo? Ang Tianhai Group ay kumpanya ng anak ko. Hahaha. Hindi ko akalain na si panganay na anak na babae ng mga Chen ay ganito pala kabiro. Ha ha ha. Kung ang boss ng Tianhai Group ay ang anak mo, ibig sabihin si Bill Gates ay ang mapapangasawa ng anak ko? At si Jack Ma naman ay ang tatay kong hindi ko pa nakikita. Ha ha ha. Kaifeng, medyo sobra na ang sinasabi mo. Totoo naman. At itong Certificate of Collection, ang nakapangalan ay si Tian Tian, hindi siya ang anak mong si Chen Tianfu. Ay nako, sobra naman yata ang pagyayabang na iyan. Ate, ayos lang kung ituring mo kaming hangal, pero huwag mo namang ituring ang tatay na parang walang alam na taga-probinsya. Tama na. Huwag ka na muling manggulo. Nagwawala ako? Ate, maghanda ka naman ng mas magandang palusot bago ka magmayabang. Ang presidente ng Tianhai Group, kahit simple lang siyang tao, hindi mo dapat siya ginagawang biro ng ganyan. Tama siya, ate. Kapag nalaman ito ng iba, naku, saan na lang namin itatago ang mukha ng pamilyang Chen? Wala kang hiya, pero ako may delikadesa pa. Ang boss ng Tianhai Group, para sa inyo siya ay isang presidente, pero para sa akin, anak ko lang siya. Kaifeng, tama na po. Nay, pati po ba kayo hindi naniniwala sa akin? Ako kasi. Kaifeng, hindi naman sa ayaw naming maniwala sa iyo. Ang problema ay masyadong malaki ang mga pinagsasabi mo. Oo nga, halatang peke. Ate, mukhang hindi mo pa nakukuha ang galing ng panganay mong anak sa pagbebenta ng peking alak. Wala man lang kaklas ang pagsisinungaling mo. Oo nga, ang tanging natutunan mo lang ay magyabang. Hahaha. Ate, gusto mo bang bumalik muna at mag-aral pa ng ilang araw? Walang ganting anak ka. Huwag mo na akong galitin pa. Handa na po ang kusina. Handa na po ang matanda na magsimula ng kainan. Hoy, matandang Chen, ikapitumpung kaarawan mo ngayon? Magsaya ka naman. Magsasaya? Halina kayo sa mesa. Ipinapangako kong hindi ako iiyak. Pwede na ba iyon? Tara na, tara na, tara na. Kaifeng, bihira ka lang makauwi rito. Huwag mo na silang patulan. Nay, nakita niyo naman, sina Sania at Juvie, sila ang naghahanap ng gulo. Alam ko, ngayong lang tayo nagkasama uli. Maging mapayapa naman tayo. Alang-alang na lang sa akin, nagmamakaawa ang nanay mo sa iyo. Kumain na tayo. Susubukan ko po. Hoy, anong ginagawa mo? Anong ginagawa ko? Ano ba sa tingin mo ang katayuan mo? Hindi ka na babagay maupo sa main table. Hindi ako karapat-dapat. Ano bang pinagkakagulo nyo? Doon ka maupo sa mesa ng mga bata. Bakit? Lahat naman kami ay mga anak mo. Kung makakaupo sila sa mesang ito, bakit ako hindi? Ate, bakit ka nga ba hindi pwedeng maupo rito? Talaga bang hindi mo alam? Sa totoo lang, hindi ko talaga alam. O sige, sasabihin ko sa iyo, ang mga nakaupo dito sa main table ay pawang mga tanyag at kilalang tao, kung hindi mayaman ay makapangyarihan. Kumusta naman kami? Ang pangalawang kapatid natin ay guro, at ako naman ay may matatag na trabaho sa gobyerno, lalo na ang asawa ng pangalawang kapatid natin pati na ang asawa ko. Tama, lahat kami rito ay nakapagtapos ng kolehiyo. Habang ikaw ay elementarya lang ang natapos, bakit kailangang sumiksik ka pa rito? Pero hindi ba may bakante namang upuan? Ayos lang na hindi ako maupo rito. Pero darating na ang anak ko anumang oras. Kailangang sa main table siya maupo. May bakanting upuan nga, pero para lang iyon sa mga taong may narating sa buhay. Sige. Gusto kong marinig kung ano ba talaga ang mga narating nila.
Ang anak ng pangalawa nating kapatid na si Wang Xi, sa kabila ng pagiging bata, ay isa ng Doctor of Medicine. Magagaling din ang mga anak ng bunso natin. Ang anak niyang si Tang Nu ay nakapag-aral sa abroad at ngayon ay boss na ng isang tech company. Napakagaling naman. At ang isa pa niyang anak na si Lele, nakapagtapos sa tanyag na paaralan at kukuha na ng master's degree. Ate, ang mga pamangkin nating ito, sino ba sa kanila ang hindi mas magaling ng 10,000 beses kaysa sa 3 mong walang kwentang anak? Tama. Pagdating sa kinabukasan at kita, may maibubuga ba ang pamilya mo? Tingnan mo na lang ang regalo mo para sa kaarawan, MP. Nakakahiya ka talagang tao. Kapag ba maganda ang regalo, pwede nang maupo sa main table? Maupo sa main table? Gusto mong maupo rito dahil lang sa peking alak na dala mo? Nandito na ang mga regalo. Narito na ang mga handog. Isang Buddha na gawa sa jade mula sa Tianshan, gawa ng isang eksperto. Mula sa malalim na kagubatan ng Changbay, isang 1,000 taong gulang na halaman ng Hisho Wu. Gamit ang pinakabagong teknolohiya, isang set ng mga pampaganda na capsule. Mula sa mga apo ng pamilyang Chen, hangad po namin para kay Ginoong Chen ang saganang kaligayahan at napakahabang buhay. Ano ang nangyayari dito? Pa, ito ang mga regalo mula sa 3 ninyong apo. Nagustuhan niyo po ba? Oh, ang ibig mong sabihin, ang 3 mong anak ang nagbigay sa akin ng mga regalong ito? Opo. Iyong alak kanina ay regalo ko, pero ang 3 ito ay galing sa 3 kong anak. Kontento na po ba kayo? Wow, ang napakagandang jade na rebulto ng Buddha. Tiyak na nagkakahalaga iyan ng ilang 10 milyong dolyar. Tingnan niyo ang pagkakaukit. Sa laking iyan, hihigit pa iyan sa 100 milyong dolyar. 100 milyong dolyar? Diyos ko, talagang napakalaking halaga niyan. Aba, totoo ba ito? Sa hitsura nito, isa nga itong 1,000 taong gulang na Hisho Wu. Halos parang milagro na ito. Tingnan niyo ang label. Shenyi Hall. Shenyi Hall? Ito ba ang nangungunang sentro ng Chinese medicine sa bansa, ang Shenyi Hall? Oo, Shenyi Hall 1,000 taon na Hisho Wu. Siguradong hindi ito peke. Old Chen, napakaswerte mo. Ano naman ito? Ito ang pinakabagong diskubre mula sa Bodhi Academy. Sabi nila ay nakakabata ito ng mukha, isang mahiwagang gamot na nakakapagpanumbalik ng kabataan. Oo, maraming mayayaman ang naghahangad nito. Napakapambihira at mahirap mahanap. Ito. Pa, sa pagkakataon bang ito ay pwede na akong maupo sa main table? Pwedeng-pwede. Kai Feng, kung ito ang ibibigay mo, kahit sa ulo pa ng tatay mo ay pwede kang maupo. Tama. Kahit sa ulo ko pa ayos lang. Halika, upo na. Dame Xiaomei. Ate, ako. Ako? Anong nangyayari dito? Anong nangyayari rito? Dumating na si anak. Dumating na ang anak kong si anak. Ma, anong problema? Mukhang hirap na hirap po kayo. Sino po ang nangapi sa inyo? Anak, masakit ang loob ni mama. Hindi ba ito yung galing sa branch ng President Wang na Ice-type Buddha statue? Ipinadala na pala sa akin. Anong President Wang? Iyon na Tianhai Group, ang President Wang ng Haicheng branch. Tang Nu, kilala mo ba ang President Wang ng Tianhai Group? Isa siyang napaka-impluensyadong tao. Medyo. Hindi ba't nagbukas ako ng isang tech company? Eksaktong-eksakto, nagustuhan ito ng President Wang mula sa Haicheng branch ng Tianhai Group at napansin nila ang galing ko. Kaya binigyan nila ako ng isang malaking order. Anak, sinasabi mo bang itong Ice-type Buddha ay regalo sa iyo ni President Wang? Malamang na ganoon nga. Talaga? Sabi niya, kasi nung nakaraan, bibigyan niya ako ng malaking regalo. Akala ko, nagbibiro lang siya dahil sa sobrang bait. Hindi ko inasahan na ang mismong pangsuwerte ng branch nila, itong Ice-type Buddha, ay ipadadala sa akin. Ate, ang Buddha na ito ay malinaw na pinadala ni President Wang sa aking anak. Tapos sasabihin mong bigayan ng anak mo. Oo nga. Napakagaling naman niyang pabanguhin ang sarili niyang pangalan. Wala ka ba talagang hiya? Sigurado ka ba?
na itong nagkakahalaga ng 10 milyong dolyar na Ice-type Buddha ay ibinigay talaga sa iyo ng President Wang na iyon. President Wang, salamat po sa pagbibigay sa akin ng pagkakataon. Ano ang sinasabi mo, Brother Tang? Ang isang taong may mataas na pinagmulan at may kakayahang gaya mo, ang siya naming gustong makapartner sa negosyo. Salamat po sa papuri niyo, President Wang. Huwag mo na akong tawaging President Wang. Pakiramdam ko ay matagal na tayong magkakilala. Tawagin mo na lang akong Brother Wang. Sige po, maraming salamat. Oo naman po. Kung hindi para sa akin, akala mo ba ay para sa iyo? Pamangkin, wag mo na siyang tanungin. Talagang ang lakas niyang mag-imbento. Ha? Ang sabi niya ay boss daw ng Tianhai Group ang anak niya. Ma, huwag na huwag po kayong magsasabi ng ganyan. Kapag kumalat yan, ang pakikipagtulungan ko sa Tianhai Group ay masisira ng lubusan. Ate, narinig mo ba yan? Kung gusto mong mapahamak, huwag mo kami idamay. Wala na talaga siyang pag-asa. Itong Hishowu. Ang Hishowu na ito. Bakit? Itong 1,000 taong gulang na Hishowu, pinadala ito ng Shenyi Hall, di ba? Oo, nakadikit pa rito ang Shenyi Hall na label. Kung ganoon, tama nga ako. Guangxi, ano ang ibig mong sabihin? Kung hindi ako nagkakamali, ang 1,000 taong gulang na Hishowu na ito ay ibinigay sa akin ng Shenyi Hall bilang regalo sa bago kong trabaho. Ano? Regalo sa trabaho? Opo! Pa, ma, lolo, lola. Nakalimutan ko pong sabihin sa inyo. Tapos na ako sa doctorate ko at magsisimula na ako magtrabaho sa Shenyi Hall. Ha? Talaga? Siyempre naman, ang guro ko ay ang Master Lee ng Shenyi Hall. Itong 1,000 taong gulang na Hishowu, nung nag-interview ako, nakita ko na ito sa gallery. Napakagaling, makakapasok ka na sa Shenyi Hall. Director Huang, Jinfeng, ang anak ninyong si Huang Si ay talagang kamangha-mangha. Oo nga, ang swerte mo talaga. Ang Shenyi Hall na sinasabi nila, hindi ba iyon ang pinamamahalaan ng pangalawang anak ko? Dahil po iyon sa pagsisikap ng bata. Opo, Dahil din sa pagpapalaki ko sa kaniya, di ba? Siyempre. Hindi ko akalain na bilib sa akin ang guro ko, hanggang sa pati itong mamahaling yaman nila, ibinigay sa akin bilang regalo sa pagtanggap sa trabaho. Malaki talaga ang tiwala sa iyo ng guro mo. Maliwanag ang iyong kinabukasan. Anak, sobra ang tiwala sa iyo ng guro mo, kaya kailangang magpakitang gilas ka. Siyempre naman po. Ate, wala kang hiya. Ang regalong estatwa na bigay ng partner ng Tangnu, pinipilit mong regalo para sa anak mo. Ngayon, ang regalong mula sa guro ng anak ko, balak mo ring angkinin? Sigurado ka ba na ang Hishowu na ito ay regalong galing sa guro mo? Kung hindi, bakit? Galing ba ito sa'yo? May kilala ka ba sa Shenyi Hall? Guangxi, huwag mo na siyang pansinin, napakakapal ng mukha ng tiwa na ito. Siguro, sasabihin din niya na ang pinuno ng Shenyi Hall ay ang anak niya. Maniniwala ka ba? Tama ka. Dahil ang pinuno ng Shenyi Hall ay ang anak ko. Tiwa, nabubangaw ka na ba? Kapag kumalat ang sinasabi mong iyan, talagang matatanggal ako sa trabaho. Tama, isa siyang baliw. Pagkatapos niya kaming saktan noon, ngayon naman ay kayo ang sasaktan niya. Ate, hindi mo ba kayang magsabi ng totoo? Oo nga, masyado kang padalos-dalos magsalita. Balang araw mapapahamak kaming lahat dahil sa iyo. Ang sinasabi ko ay ang katotohanan. Ikaw na malas ka. Kung sisirain mo ang trabaho ng apo ko, maniwala ka, papatalsikin kita sa mundong ito. Matandang Chen, wag po kayong magalit. Kahit ano pa ang sabihin nyo, ang ikatlong anak ni Kaifeng ang nagbigay sa inyo ng pampaganda na gamot na iyon at maganda iyon. Kapitan ng barangay, hindi mo pa ba napapansin? Sa ugali nitong si ate, posibleng ang gamot na iyon ay hindi galing sa kanya. Hindi nga? Totoo po iyon. Ang pampaganda na gamot na ito ay malamang nagaling sa aking mentor. Kanina ko pa gustong sabihin na pumasa na ako sa Songshan Lake Research Institute. Ang mentor ko ang nakadiskubre sa pampaganda na gamot na si Academician Su. Anak, totoo bang nakapasok ka na sa Songshan Lake Research Institute? Pumasa na po ako sa interview at naghihintay na lang ng background check. Songshan Lake Research Institute. Ito ang itinuturing na palasyo ng siyensya, ang Songshan Lake Research Institute. Sabi nila itong Songshan Lake Research Institute ay ang nangungunang institusyon ng pananaliksik sa bansa. Kung makakapasok si Lele sa Research Institute na ito, siguradong magiging sikat siyang scientist sa hinaharap. Tama kayo. Magaling, napakahusay. Songshan Lake. Hindi ba't iyan ang research institute na pinamamahalaan ng aking ikatlong anak? Ate, ibig sabihin, sa 3 regalo na ito, walang kahit isa na galing sa iyo? Sinabi ko na sa inyo na itong 3 regalo ay galing sa anak ko. Wala ka namang takas, nagmamatigas ka pa rin. Hindi ako nagmamatigas dahil iyon ang totoo. Totoo? Anong katotohanan? Ngayong nakumpirma na ang Tianhai Group ay galing kay President Wang, ang Hishowu ay bigay ng Shenyi Hall at ang gamot para sa pagpapaganda ay bigay naman ng Songshan Lake Research Institute. Tama po. Kung ganoon, bakit kapag gumagawa ng palusot? Tama na.
Hindi ka pa ba napapahiya ng husto? Hinto na, huwag mo na ituloy. Sandali, nagtataka lang ako. Hindi ba kayo nagtataka sa nangyayaring ito? Anong kakaiba roon? Pag-usapan natin ang rebulto ng Buddha. Sabi niyo ang Tianhai Group ay kay President Wang. Ano ba talaga ang relasyon niyo sa kanila? Hindi ba sinabi ko na sa iyo? Business partner ko sila. May kasunduan na ba kayo? Wala pa naman. Pero handa na ang kontrata. Pipirmahan na lang namin agad. Anong klaseng partner iyan na kahit wala pang pinipirmahang kontrata ay magbibigay sa iyo ng regalong nagkakahalaga ng mahigit $100 milyong? Kasi, Si President Wang, hindi ba pwedeng talagang bilib lang siya sa akin? At ikaw naman, itong He Shouwu ay bigay raw ng guro mo sa Shenyi Hall, hindi ba? Siyempre naman. At binigay sa iyo? Pambihirang kayamanan iyan ng Shenyi Hall. Kaya kahit ang guro mo, hindi siguradong kayang angkinin ang ganyang halaga. Ang guro ko kaya ay ang doktor na nakatalaga sa Shenyi Hall. may punto siya. At sa huli, tignan niyo ang isang ito. Tama na. Ma, ganyan na ba talaga? Kawalang hiya ang tiya na iyan? Oo. Noon pa man ay ipinapahiya na niya kami ng lolo mo ng husto, ngayong maganda na ang buhay namin, nanggugulo na naman siya. Paano naman ako nang gulo sa inyo? Itatanong ko rin sa iyo, sinasabi mong itong Wangshi ay walang karangalan ng mga anak ko. E paano naman iyong 3 walang silbi mong mga anak? Anong karapatan mong sabihan ng ganyan ang mga anak ko? Oh, gusto mo bang sabihin na napakagaling ng 3 anak mong iyon? Baka gusto mong palabasin na ang Tianhai Group, Shenyi Hall at ang Songshan Lake Research Institute ay pagmamayari ng 3 anak mo? Parang ganoon na nga. Nako, sinasabi mo pa iyan. Ang tindi mo talaga. Ma, Songshan Lake Research Institute paparating na po para sa background investigation. Kapag nalaman po nila na mayroon akong ganito, mapagkunwari na tiyahin, siguradong hindi ako matatanggap? Oo nga, anong gagawin natin? Hindi lang siya, pati na ang dating asawa niya. Si Malausan noon dahil sa panloloko ay nakulong na rin. Ano? Nakulong? May epekto ba iyon? Siyempre po, mayroon. Ang investigasyon ng Songshan Lake Research Institute ay sobrang higpit. Basta may kamag-anak na nagkasala, siguradong hindi ako papasa. Anong gagawin natin ngayon? Lolo, paano na po ako? Huwag kang mag-alala, Lele. Ako ang bahalang lolo mo. Pa, anong ginagawa niyo? Anong ginagawa? Dapat sana ay payapa ako rito sa bahay para sa aking ika-70 kaarawan, pero sinira mo lahat ng ito. Ako ang sumira. Hindi ba? Pinalampas ko na ang panggugulo mo rito sa bahay. Pero kapag nadamay na ang kinabukasan ng 3 batang ito, hindi ako papayag. Silang 3 ay mga apo niyo, na lalaki at babae. Bakit? Ang mga anak ko ba ay hindi? Mga walang kwenta ang 3 anak mong iyon, maikukumpara ba sila sa mga ito? Tama na. Kapitan ng barangay, saksi ka sa araw na ito. Sa harap ng mga ninuno at sa harap ng buong angkan, ako na si Chen Shoukai at si Chen Keifeng. Simula ngayon, putol na ang ugnayan namin bilang mag-ama. Sa buhay na ito, wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Magaling. Mabuti. Ayos. Matandang Chen, kailangan ba talagang umabot sa ganito? Oo nga, anak mo pa rin siya. Pa, kailangan niyo po ba talagang maging ganito kalupit? Chen Keifeng, dapat pala noon pa man ay hindi na kita pinalaki. Kung wala ka, hindi natin alam kung gaano kaginhawa ang buhay ng pamilyang Chen ngayon. Kung hindi dahil sa pagtulong ko, sino ang mag-aalaga at magpapalaki sa mga kapatid kong sina Damei at Ermei? Hindi pa ako nakakatapos ng junior high school, pinatigil niyo na ako sa pag-aaral para magtrabaho sa labas, para lang may panggastos silang dalawa. Pinalampas ko na ang lahat ng iyon. Pero pagkatapos, para lang mapag-aral sila sa kolehiyo, pinilit niyo akong ipakasal sa sugarol na iyan. Kay Malausan, hindi ba't lahat ng ito ay ginawa niyo sa akin? Tumigil ka na. Bilang anak, dapat kang sumunod sa tatay mo dahil napakarami mong reklamo ngayon. Mabuting tapusin na natin ito. Umalis ka na dito, kundi ay parurusahan kita. Aalis ka ba o hindi? Aalis po ako. Pero dapat malinaw ang lahat sa araw na ito, hindi ba? Liliwanagin. Parurusahan kita. Huwag niyo na siyang saktan. Sinong gusto manakit sa nanay ko? Magbayad kayo. Magbayad kayo. Sinong may lakas ng loob na umabis sa nanay ko? Pagbabayarin kita. Lolo? Lolo? Nandito na kayo. Naglakas loob kayong sakta ng nanay ko. Tapos na ang maliligayang araw niyo. Nay, ayos lang po ba kayo? Nay, huwag na po kayong gumalaw. Susuriin ko po kayo. Ma, ayos lang po ba kayo? Ayos lang ako. Mga anak, siya ang lola niyo. Lola po.
Ang babait naman ng mga apo ko. Chen Keifeng, ito ba ang tatlo mong walang kwentang anak? Sino ka ba? Ako ang lolo nyo. Lolo? Hindi naman siguro? Imposible. Totoong siya ang lolo nyo. Kung anong klase ang ina, siya ring klase ng mga anak. Chen Keifeng, Chen Keifeng. Hindi ako nagkamali ng tingin sa'yo. Isa ka lang tagalinis ng palikuran na basura ng lipunan. Ang lakas ng loob mo. Tumahimik ka. Ganyan ang turing mo sa nanay ko? Pagbabayarin kita. Wala akong pakialam kung lolo ka man o kung sino pa man. Kapag nilait mo pa ang nanay ko, maniwala ka, tatapusin kita. Sasaktan ng apo ang lolo, isa itong malaking kasalanan sa langit. Tama, ang apo ay sasaktan ng lolo. Isa itong malaking kahihiyan. Huwag niyo isiping dahil marami kayo, ay maari na kayong maghari-harian. Tama. Lugar namin ito, kami ang may-ari rito. Anak, tawagin mo na ang mga kasama natin. Oh. Halo? Magpadala rito ng 20 tao. Ngayon din. Kahit 20 tao pa ang dumating, o kahit 200 o 2,000 pa, hindi ko kayo mapapatawad. Sinumang umapi sa nanay ko, hindi makakatakas sa parusa. Bata, napakayabang mo ha. Tama, kung magtatangka kayong gumawa ng masama, hindi kayo palalampasin ng batas. Ma, ang 2 pangit na matandang babaeng ito. Sino ba sila? Siya ang pangalawa mong tiyahin at siya naman ang bunso mong tiyahin. Sila pala, yung 2 walang utang na loob. Ang bastos nyo. Matanda pa rin kami sa inyo. Umayos kayo sa pagsasalita. Pangalawang ate, isang hamak na tagalinis lang ng banyo si ate. Anong inaasahan nyo sa anak niya na magiging matino? Subukan niyo pang magsalita ng masama. Gusto niyo bang patahimikin ko kayo habang buhay? Wow, napakayabang. Huwag niyong isipin na dahil kumuha kayo ng mga aktor at nagsuot ng magagara, ay maaari na kayong magmalaki rito. Batas ang umiirang ngayon, naiintindihan nyo ba? Susunod din kami sa batas. Hindi na kailangan ng ganyan. Kaya namin kayong tapusin ng patas. Kung ano ang ina, siya ring anak. Mahilig magmayabang ang nanay. At puro kasinungalingan din ang sinasabi ng anak. Kailan ako nagsinungaling? Tingnan mo ito. Sabi ng nanay mo ang gamot na ito ay dinala mo rito para sa kaarawan ni Lolo. Oo, tama naman. Sige, magyabang ka pa. Ang kakapal ng mukha nyo. Anong ibig mong sabihin? Na hindi galing sa akin to. Huwag mong sabihin sa iyo galing to. Oo, galing sa akin to. Ang pampaganda na ito ay ang pinakabagong pananaliksik ng Songshan Lake Research Institute na kahit ang mga mayayaman ay hindi makakuha. Saan naman ito makukuha ng isang batang katulad mo, ha? Makinig ka, bata. Ang anak kong si Tang Lele ay kapapasalang sa Songshan Lake Research Institute. Nagulat ka no? Hindi lang yan, ang tagapagturo niya ay ang nakadiskubre ng pampagandang ito, si Academician Su. Tama. Wala kang kwenta? Itong gamot na ito ay regalo talaga ng aking tagapagturo nang malaman niyang kaarawan ni Lolo. Espesyal na ipinadala niya ito bilang regalo. Sa mga gaya mong nasa ibaba ng lipunan, paniguradong hindi mo pa naririnig ang pangalan ng mentor ko, di ba? Ang binabanggit mong si Academician Su ay ang matandang lalaking si Su Asheng, hindi ba? Narinig mo na talaga ang tanyag na pangalan ng mentor ko? Huwag kang makikinig sa yabang niya. Ako ang nag-research sa serye ng gamot na iyon. At wala siyang kinalaman doon kahit katiting. Paano mangyayari iyon? Kalokohan. Hala, heto na naman tayo. Kung ano ang puno, siya ring bunga. Kung ano ang pinanggalingan, ganoon din ang kinalabasan. Ang pagiging mayabang ba na gaya niyan ay namamana rin? Lao Su, nandito ako sa lumang bahay. Binibigyan kita ng 10 minuto. Pumunta ka agad dito ngayon din. 10 minuto? Anong akala mo sa kanya? Nakasakay sa rocket? Nagpapakitang gilas lang yan. Sa totoo lang, sa level ng kakayahan mo, hindi ka talaga aabot sa standards. Para lang mapasaya ang nanay ko, gumawa ako ng exception para makapasok ka sa Research Institute. Hindi ko akalain na ganito nyo lang papahiyain ang nanay ko. Sige, magyabang ka pa. Abisuhan agad ang HR. Ang graduate student na iyon, tanggalan ng autoridad sa research. Ang galing umarte. Nagpapanggap pa rin siya rito. Talagang magkamukha sila. Mas malala pa ang nanay niya noon, gumawa ng peking alak na mukhang totoo, may paresibo pa siyang nalalaman. Tama ka, Lele, buong pamilya nila ay mga manluloko. Huwag kang matakot sa kanya. Oo nga, pananakot lang ang alam yan, puro lang siya kasinungalingan. Nagpapanggap lang pala siya. Kapag dumating na ang mga tao mamaya, ipapakulong ko kayong lahat. Ano? Lele, Lele, anong nangyari sa iyo? Lele? Anong nangyari sa iyo? Ma? Yung HR ng Songshan Lake Research Institute tumawag sa akin. Kinansela nila ang admission ko. Ano? Wala na. Tapos na ang lahat. Yung ikatlong anak ni Chen Kaifeng, siya ba talaga ang director ng Research Institute? Paano mangyayari iyon? Napakabata pa niya. Paano siya magiging director? Pinsan, tumigil ka na muna sa pag-iyak. Niloko ka lang niya. Kuya, anong ibig mong sabihin? Mayroon siyang profesional na sindikato. Naghahanap sila ng tauhan. Magpapanggap na HR ng Research Institute para tawagan ka. Ang ibig mong sabihin, tauhan lang niya ang tumawag? Kung hindi, sino pa? Kung talagang kinansela ang eligibility mo, dapat ay si Academician Su mismo ang nag-abiso sa iyo. Tama. Bilisan mo at puntahan mo na si Academician Su para kumpirmahin. Tatawag na ako. Mabuti, ang buong pamilya nyo, isa pala kayong sindikato, ganun ba? Nakakaaliw. Bakit? Hindi ba? Ikaw si Huang Shi, tama? Bakit?
Lalabanan mo na ba ako ngayon? Nabalitaan kong ipinagmamalaki mo daw na yung matandang He Shou Wu ay galing sa iyo? Oo. Anong problema? Hindi naman yata tama iyon. Itong matandang He Shou Wu na ito ang pinakamahalagang pag-aari ng Shenyi Hall. Anong karapatan mong makuha iyon? Dahil ang anak ko ay magtatrabaho na sa Shenyi Hall. Tama, ikaw natalo ng lalaki ka. Narinig mo na ba ang tungkol sa Shenyi Hall? Sino ang master na nag-interview sa iyo? Ang master ko? Walang iba kundi ang sikat na si Master Lee ng Shenitang Hall. Master Lee? Matagal ko nang narinig sa nanay ko, isa ka lang hamak na mag-aaral ng medisina, isang taong nasa laylayan. Normal lang na hindi mo alam ang mga ito. Sasabihin ko sa iyo, itong matandang He Shou Wu ay ibinigay ng master ko na si Master Lee bilang regalo para sa pagtanggap sa akin sa trabaho. Sandali, teka lang. Naalala ko na, ang sinasabi mong, Master Lee, siya ba ang doktor na si Lee Dashan sa pangalawang klinika? Naririnig mo rin pala ang tanyag na pangalan ng aking master. Wala kasing pera ang iyong tiwa noon para buhayin ang kaniyang mga anak, kaya ibinigay niya ang pangalawa bilang isang apprentice. Parang nag-aral din yata ng tradisyonal na medisina. Pero parang isa lang siyang huwad na manggagamot. Iyon na nga. Pero kahit ganoon, magkapareho pa rin kami ng propesyon. Oo. Kapareho ng propesyon. Hahaha. Binigyan lang kita ng pagkakataon. Sinunggaban mo na agad? Doktor ako. May doktorado sa medisina. Ikaw, ano bang tinapos mo? Sasabihin mong kapareho kita? Patwe, hindi ka karapat-dapat. Sige, panindigan mo ang pag-uugali mong iyan. Mamaya lang, siguraduhin mong hindi ka iiyak. Sige, titingnan natin kung paano mo ako maluloko. Pangalawang kuya, ito kasing. Walang problema. Matagal na akong handa. Parating na siya rito. Ha, bilis mo talaga Chief Chen. Handa ka na bago pa ang bagyo. Ano bang ginagawa ninyong dalawa na tila may pinaplano? 10, 9, 8, 7. Nananakot ka lang. Iyan ang galing ng mga manloloko. Mamaya pagdating ng mga tao, diretso kayong lahat sa kulungan. Oo, manahimik na lang kayo. 3, 2. Shenyi Hall ang sikat na doktor na si Lee Dashan ay narito na. Hindi ako nahuli. Master, talagang dumating ka? Tunay nga na doktor ng Shenyi Hall, mukha siyang kagalang-galang. Para siyang isang eksperto. Dumating talaga si Master Lee. Halika rito at maupo sa loob. Master, ako ay. Ikaw na bata ka. Buong lakas kitang tinutulungan. Pero bakit mo ako ginaganito? Master, ako. Huwag mo akong tawaging master. Siniisante ka na sa Shenyi Hall. Bakit po? Sa totoo lang, ang katulad mong baguhan, na bagong graduate pa lang, at wala pang alam, ay walang karapatang pumasok sa Shenyi Hall. Dahil lang ito kina Chen Tianlu. At Mr. Chen na nakiusap para sa iyo, kaya ka lang natanggap sa Shenyi Hall. Ngayong ginalit mo sila, kala mo ba ay makakatakas ka sa parusa? Kayo pala. O ano, hindi ba't sinabi ko naman sa iyo? Ikaw, sino ka ba talaga? Wala akong panahon para makipag-usap sa isang hangal. Ay, anak ko. Tapos na ako. Ma. Lele, anong nangyari? Sinubukan kong tawagan si Professor Su, pero hindi niya sinasagot, kaya may tinanungan ako. Ano ang balita? Ang tumawag sa akin kanina ay talaga palang mula sa Songshan Lake Research Institute, si manager ng Administrative Department. Anong ginawa niyo sa anak ko? Nakakapagod makipag-usap sa mga katulad ninyo. Bakit hindi? Hayaan na lang nating ang tutor ng anak nyo mismo ang magsabi sa inyo. Nandito na si Professor Su. Teacher. Direktor. Mr. Chen. Siya ba talaga ang direktor? Ang bata pa niya, pero siya na ang namumuno sa research institution na Songshan Lake Research Institute. Hindi lang pala siya basta matalino, isa siyang henyo. Walang nagsabing siya ang direktor, pero sigurado, isa siyang makapangyarihang tao sa research center. Sabihan mo na siya ng personal. Tanglele, ang admission notice mo ay kanselado na. Bakit po? Ginalit mo ang taong hindi dapat banggain, tapos magtatanong ka pa kung bakit. Ibig bang sabihin ay ikaw nga? Hindi maaari. Hindi maaari. Pawang kasinungalingan lang ang lahat ng ito. Brother Nu, sino ba ang walang takot na hahanap ng gulo rito? Ito na ang mga kumag na iyan. Kayong lahat kapag ginalit nyo si boss, ayaw nyo na bang mabuhay ng maayos? Palibutan nyo ang mga iyan. Kanina, nakita nyo na marami kayo, kaya hinayaan ko muna kayong maging mayabang. Ngayon, may lakas pa ba kayo ng loob? Anak. Huwag po kayong mag-alala, ma. Ako na ang bahala rito. Bakit? Itong ginagawa nyo ba ay malagangster na paraan? Hay! Ang mga taong ito, mga kaibigan ko lang sila. Kaya lang naman sila narito, ay dahil baka takbuhan nyo kami. Mga manloloko kayo, narito sila para suportahan ako. Mga kaibigan mo? Anong klaseng tao ba ako? Tingin mo ba papatol ako sa inyong mga naglilibot na mga manloloko nang walang backup? Ang totoo niyan, ayaw ko lang na bigla kayong gumawa ng gulo dahil sa kaba. Nagtataka lang ako,
Gaano ka ba kaimportante? Mabibigla ka kapag nalaman mo. Hindi lang nagtapos sa ibang bansa si Tang Nu, bumalik din siya rito para magnegosyo, at sa ngayon, isa na siyang tanyag na CEO sa isang technology enterprise. Nakatanggap din siya ng napakalaking order mula sa Tianhai Group, kaya malapit na kaming lalong yumaman. Tianhai Group? Narinig nyo na iyan, di ba? Isa silang higante sa mundo ng pandaigdigang pamumuhunan. At sa kasalukuyan, si President Wang mula sa sangay nila rito sa Haicheng, ay hangang-hanga sa anak ko. Ay ma, tita? Bakit ka pa nakikipag-usap sa taga-bukid na iyan? Hindi naman nila maiintindihan iyan. Hindi, naiintindihan ko. Sinasabi mo na ang Tianhai Group, partikular na si Wang Zhong sa Haicheng branch, ay labis na nagpapahalaga sa iyo, hindi ba? Oo. Nabalitaan mo na pala? May alam ako ng kaunti. Sinasabi ko sa iyo, hanggat nasa akin ang kontratang ito mula sa Tianhai Group, sisikat agad ang kumpanya ko. Ang pinakamayamang tao sa Haicheng, walang iba kundi ako. Grabe, ang galing naman. Siyempre naman, anak ko yan eh. Aangat na ang pamilya Chen. Matandang Chen. Napakaswerte nyo. Siyempre, apo ko yan eh. Teka lang muna. Bakit mukhang bagsak ang mga balikat niyo diyan? Alam mo ba kung anong klase ng lipunan na mayroon tayo ngayon? Kuya, matutulungan mo ba ako? Ngayon, pera ang nagpapatakbo sa mundo, at kapag may pera ka, ano ba ang hindi mo kayang gawin? Pinsan, kung mismo ang magpapatayo sa Haicheng ng isang klinika para sa tradisyonal na medisina, sa oras na iyon, ikaw ang magiging tagapamahala. Di ba't mas maganda iyon kaysa magtrabaho para sa iba? Talaga po? Maraming salamat. Tungkol naman sa iyo, kapatid, irerekomenda kita sa Yale na aking alma mater. Hindi ba't hamak na mas maganda iyon kaysa sa Songshan Lake Research Institute ng 10,000 beses? Kuya, talaga po. Paborito ko talaga sa Amerika, mas maliwanag ang buwan doon at napakasariwa ng hangin. Tsaka marami pang mga banyaga doon. Kapatid ko, pinapadala kita roon para mag-aral, kaya huwag ka puro nobyo ang isipin. Kuya, basta ipadala mo ako sa Yale, gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Maghintay lang tayo. Kapag nakuha na natin ang mga order sa Tianhai Group, mapapasa atin na ang lahat ng gusto natin. Ikaw na isang pinakamayamang tao sa Haicheng. Mukhang hindi na matutuloy ang mga pangarap mo. Anong sinabi mo? Matapos mong apihin ang nanay ko, umaasa ka pang makakakuha ng order sa akin? Nananaginip ka ng gising. Ay nako, nagsimula na naman sila. Anak, huwag kang matakot, ang tiwan na ito ay nawawala na sa sarili. Kanina pa nagmamayabang na ang Tianhai Group ay sa panganay na anak niya, at sinasabi pa na ang mamahaling estatwa na ito ay regalo rin daw ng anak niya. Walang hiya ka. Si President Wang ang nagbigay niyan sa akin. Isang hamak na taong katulad mo ang lakas ng loob na umangkin ng dangal? Ang ibig mo bang sabihin, ang regalong ito ay galing kay Wang Zhong? Sa madaling salita, ibinigay ito sa akin ni Brother Wang. At pagkatapos ay ibinigay ko kay Lolo bilang regalo. Ang lakas naman ng loob mong mag-isip niyan. Lapastangan. Ang apo ko ay napakamagalang. Maraming koneksyon, ano namang masama kung bigyan niya ako ng napakamahal na regalo. Hindi tulad ninyo, na pumunta rito nang walang dala. Ako? Walang dala? Ma, hindi mo ba sinabi sa kanila? Sinabi ko na, pero hindi sila naniwala. Sabi nila ay peke raw ang mga alak na iyon. At sinabi pa nilang ang 3 bagay na ito ay galing sa kanila. Kaya pala humihingi ka sa akin ng resibo kanina. Kahit hingin mo pa, hindi pa rin sila maniniwala. Kalokohan. Sa inyong kalagayan bilang mga walang silbing talunan, sino ang maniniwala sa inyo? Paano kaming naging mga talunan? Huwag nyo kaming gawing tanga. Ang panganay na ate ay balona, nagtatrabaho lang bilang tagalinis ng banyo, at mag-isang pinalaki kayong 3. Anong klaseng edukasyon ang maibibigay niya sa inyo? Totoo iyan. Ang panganay ay hindi nakapag-aral ng matagal at nagtinda na lang sa kalsada, at ang pangalawa naman, pumunta sa isang maliit na klinika para maging apprentice. Samantalang ang pangatlo ay nakapag-aral nga, pero anong saysay ng pag-aaral? Walang pinagmulatan, walang kapangyarihan, wala ni anuman, isa lang siyang taong nakadepende sa libro. Pagkatapos makagraduate, ay naku, ilang libong dolyar lang ang kinikita niya sa isang buwan, kahit bahay ay hindi makabili. Mga taong nasa laylayan, nasa pinakailalim ng lipunan. Sa lagay niyo na iyan, paano kayo makakapagbigay ng ganito kamahal na regalo? Chen Keifeng, alam kong masama ang loob mo, kaya pumunta ka sa ika-70 kaarawan ko para manggulo, at pinag-hire mo pa ng tauhan ng anak mo para lang magkunwaring matagumpay. Hindi ko po ginawa iyon. Dahil sa pandarayang ginagawa mo, huwag mo nang sabihing kadugo ka ng mga Chen. Tingin niyo ba ay mga sinungaling kami? Ano pa nga ba? Chen Keifeng, kanina lang ay ipinaalam ko na sa lahat. Natapos na ang ugnayan nating mag-ama. Ngayon, isama mo ang 3 mong anak at lumayas kayo sa pamamahay ng mga Chen. Lumayas kayo sa Chen family. Layas, alis na rito. Layas na kayo! Lumayas kayo rito. Alis na. Sige na. Lumabas na kayo. Layas sa Chen family. Nay! Ayos lang ako. Matagal ko na itong inaasahan na ganito ang kahihinatnan. Ako. Naiintindihan ko na sa wakas kung bakit niyo kami isinama para lumayo sa lugar na ito at hindi na bumalik. Tama po kayo. Hindi ko akalain na gaganituhin at aapihin nila kayo. Ang pamilyang Chen na ito, mas mabuti pang huwag na tayong bumalik dito. Mga anak, umalis na tayo. Dahil nagputol na tayo ng ugnayan, yung mga dala naming regalo, syempre kailangan din naming bawiin. Tama. Hindi dapat tayo maging mabait sa mga taong walang utang na loob. Tama. Anong ginagawa nyo? Nung hindi nakapanggoyo, magnanakaw na kayo ngayon, ganoon ba? Kinukuha lang namin ang sarili naming gamit. Masama ba iyon?
Bukod sa peking alak na ito na galing kay Chen Keifeng, lahat ng iba pa ay galing sa paborito kong apo na lalaki at apo na babae. Naku, sayang naman ang alak, bakit binasag iyon? Oo nga, kahit hindi iyon ang original, maayos pa rin namang alak iyon. Anong maayos na alak? Tingnan niyo ang ugali ng mga paslit na iyan at ang masamang ugali ng nanay nila. Baka mamaya may laso ng alak na ito dahil gusto nila akong mawala sa mundo. Lolo, tama lang na binasag yan. Kapag dumating na ang order mula sa Tianhai Group, bibilhan kita agad ng tunay. Salamat, ang bait talaga ng apo ko. Siyempre, dahil kapamilya tayo, hindi katulad ng ibang mga tao na walang modo at walang utang na loob. Hindi ba't sinabi ko na ang iyong order ay hindi na matutuloy? Kalokohan! Ako at si President Wang mula sa Tianhai Group ay talagang napakalapit sa isa't isa para kaming magkapatid. Tian. Nandiyan na ba siya? Padating na po siya agad. Ano? Tatawag ka na naman ng kakampi? Sa tingin mo ba dahil marami kayo, ay matatakot na ako sa inyo? Bakit kami matatakot? Narito kaming mga kasama mo. Parurusahan namin ang bawat isa na mangangahas na humarap sa atin. Ang Wang Zong ng Tianhai Group ay narito na. Talagang pumunta si President Wang ng personal? Lolo, sabi ko na sa inyo, si President Wang ay pumunta at nagbigay ng regalo dahil sa paggalang sa akin. Napakabuti talaga. Oh, Brother Wang, nagkita tayo muli. Nagpadala ka na ng malaking regalo para kay Lolo, pumunta ka pa ng personal dito. Isang malaking karangalan po ito. Walang hiya ka. Walang hiya ka. Hindi ba't sabi ni Tang Nu at ni President Wang na para silang magkapatid? Tingnan mo ang nangyayari. Hindi sila mukhang magkaibigan. Brother Wang, bakit? Anong nangyari dito? Anong tinawag mo sa akin? Ay, oo nga pala. Dapat gamitin ang posisyon sa harap ng iba, President Wang. Umalis ka sa harapan ko. Hayop ka. Bakit mo sinasaktan ng anak ko? Kahit na mula ka sa Tianhai Group, wala kang karapatang saktan ng apo ko. Bakit? Tanungin mo ang hangal na iyan. Tang Nu, anong ginawa mo? Wala naman akong ginawa ako. President Wang, kani-kanina lang ay nagbigay ka ng malaking regalo sa lolo ko, pero bakit bigla kang nagbago? Ano ba talagang nangyayari? Bibigyan kita ng regalo? Nararapat ka ba para doon? Hindi ba't sinabi mong nagkasundo agad tayo at sinabi mo pang may malakas akong kapit? Malay ko bang? Ganyan ka pala kahangal. Pero sinabi mo pa na tawagin kitang Brother Wang? Ngayong nalaman ko ang totoo, kahit maging anak kita, ikinahihiya kita. Paano naman ang mga order ko? Ang order mo? Nananaginip ka ba ng gising? Ang maliit mong kumpanya? Maghanda na kayong malugi. Ako? Kuya, anong mangyayari? Oo nga. Kung mawawala ang mga order, mawawala na rin ba ng pag-asa ang klinika ko? Oo nga. Makakapunta pa ba ako sa Yale? Nag-post na ako sa social media. Ipinagmalaki ko pa naman na marami akong magiging kaibigang dayuhan doon. Apo, ano na ang mangyayari? President Wang, kung tatapusin mo man ang lahat, sabihin mo man lang ang dahilan. Kasalanan mo yan dahil bulag ka. May malaking swerte na sa harap mo, pero hindi mo nakuha. May tunay na makapangyarihang tao sa bahay nyo, pero nakuha mo pa siyang bastusin. Mukhang ang tungkol sa tatlong anak ni Kaifeng. Ay totoo pala. Si Wang Zhong ng Tianhai Group kasama ang lahat ng empleyado ay nagbibigay-pugay kay President Chen. Nagbibigay-pugay kami kay President Chen. Nagbibigay-pugay kami kay President Chen. Ito. Ano ito? Ang talunang ito na isang hamak na tindero sa kalye, siya ba talaga ang boss ng Tianhai Group? Ito ay. Ano? Lahat pala ng ito ay totoo. Paano mangyayari iyon? Ha? Kay Kaifeng ba yan? At si Tianfu, boss siya ng anong grupo? Oo nga. Kung ganoon, paano naman si Tianlu? Siya ang hepe ng Shenyi Hall. Paano si Tianzhou? Sa Matsuyama Research Institute, siya ang direktor. Ma, hinding-hindi po kita niloko. At, ang lahat ng mga regalong ito. Handog po ito ng 3 niyong apo sa inyo. Hindi ko inakalang ganito ang mangyayari. Ngayon, ang lahat ng regalong ito, pwede na naming bawiin, di ba? Huwag. Ang aking. Mababait kong mga apo. Pambihirang pagkakataon na dinalaw niyo ang lolo niyo. Dito kayo maupo. Maupo kayo sa unahan. Oo, tama. Magsisimula na ang piging. Maupo kayo sa pangunahing lamesa? Doon na lang kami sa lamesa ng mga bata. Ma, Dahil pinalayas na tayo,
At itinakwil na rin tayo bilang pamilya. Ano pang saysay ng pananatili natin dito? Alis na tayo. Ate, maging mapagpatawad ka sana sa aming mga hamak. Inaamin ko ang mali ko. Luluhod ako sa harap mo. Patawad. Ate, magkadugo pa rin tayo, kahit ano ang mangyari, pamilya pa rin tayo. Nagkamali ako, humihingi ako ng paumanhin, luluhod ako. Hahalikan ko ang mga sapatos mo. Hahalikan ko ang iyong sapatos. Ganoon din ang gagawin ko. Sa'yo ang kaliwa, akin ang kanan. Eldest cousin? Second cousin. Third cousin. Alam na po namin nagkamali kami. Patawarin niyo po kami. Huwag, sandali, sandali. Totoy, huwag mong kunin iyan. Iho. Pogi, Pogi, pakinggan mo ako. Huwag, huwag, huwag. Toy, huwag mong kunin. Toy. Gwapo sir, huwag mong kunin. Pera ko yan, ang pera ko. Matandang Chen, ikaw talaga. Ang laki na sana ng swerte mo, pero binitawan mo lang. Matandang Chen, kung ganoon, iyong bote ng alak na binasag mo kanina ay nagkakahalaga ng 5,200,000 dolyar at iyon na ang huling bote ng Special Internal Supply. Alak ko yan, sa akin yan ay. Lolo? Lolo? Tulong naman. Chow, tulungan niyo kami ng mga kasama mo. Wala ka ng pera. Sinong itinuturing mong kapatid? Ikaw. Tara, alis na tayo. Lolo, lolo. Lolo? 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 Kaifeng, Kapitan. Bakit po? tungkol sa nangyari ngayong araw, kailangang magbigay ng katarungan sa inyo ang Baryo Chen. Anong katarungan po? Sa lahat, ito ang batas ng pamilya, Chen. Sa mga nanggugulo at sa mga nakagawa ng malalang kasalanan, pumasok sa dambana, hagupitin ng latigo, at ititiwalag sa pamilya. Ngayon, ang unang hagupit ay parusa sa inyong maling paghuhusga at pagbaliwala sa batas ng pamilya. Ang ikalawang hagupit ay parusa sa pagiging pabaya at pagiging makasarili. Ang ikatlong hagupit ay parusa sa hindi nyo paggalang sa magulang at paglimot sa pagkatao. Ang ikaapat na hagupit ay parusa sa inyong kamangmangan at kawalan ng hiya. At ang ikalimang hagupit ay parusa sa inyong kawalang utang na loob at pagiging masama. Sana magsilbi itong aral sa mundo na sana ang lahat ay matutong mamuhay ng may pagkakasundo. Ang magkakapatid ay nanggaling sa iisang sinapupunan at iisa lang ang kanilang pinagmulan. Dapat magkaroon ng malalim na pagmamahalan upang umasenso ang pamilya. Ang magkakapatid ay parang mga sanga ng iisang puno. Dapat ang nakatatanda ay magparaya sa nakababata at ang nakababata ay huwag makipag-away sa nakatatanda. Pagdating ng panahon na wala na ang mga magulang, ang magkakapatid ang magdadamayan. Ang paggawa ng mabuti ay may tamang landas na siyang magdadala ng biyaya at kapayapaan sa buhay.